Kaya dapat natin maintindihan, kapatid, na iba ang plano ng Diyos sa Israel, iba ang plano ng Diyos sa ating mga hentil. Iba ang orasan para sa mga Hudyo, iba ang orasan para sa ating mga hentil. Ang tawag po dito ay dispensational theory. Kung i-google mo ang salitang dispensation, ang meaning nito ay exemption from a rule or a system of order. Kaya i-divide natin kung ano ba ang rules para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa mga huling araw at rules para naman sa kaligtasan para sa ating mga hentil sa mga huling araw. Dahil iba ang rules para maligtas ang mga Hudyo at iba ang rules ng kaligtasan para sa ating mga hentil. Ang tanong, gaano ba kabiblikal na iba ang plano ng Diyos sa mga Hudyo at iba ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia? Well, para makonvince kita, kaibigan, na biblical ito ay makikita po natin sa Roma chapter 11 verse 25. Ang sabi po dyan, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo. So nabanggit dito ang salitang hiwaga o misteryo. So ano daw ang misteryo? Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. So inaamin ng Biblia na talagang nagmamatigas ang bansang Israel, pero ito daw ay pansamantala lamang. So gaano ba katagal ang pansamantala na yan? Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. So ayan, kaibigan, sobrang biblical pala ng idea natin na ang pagmamatigas daw ng Israel ay pansamantala lamang. Maaring niloob ng Diyos na magmatigas sila para mabuo daw ang bilang ng mga hentil na kagaya natin na maligtas. Sa verse na yan, na may tamang bilang pala ng mga hentil na maliligtas bago pumasok ang natitirang oras para sa Israel na 7 years. Isa pa pong verse na nagpapatunay na tayo mga hentil ang dahilan kung bakit nakasuspend pa rin ang 7 years ay ang sinasabi sa mga taga-Roma chapter 11 verse 28. Sabi rito, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hentil ang nakinabang. Ngunit dahil sila ay hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Ang sabi sa verse na yan, dahil ni-reject nila si Jesus, naging kaaway sila ng Diyos. Katunayan, yan ang dahilan kung bakit noong 70 AD ay niloob ng Diyos na mawasak ang templo at nagkalat sila sa buong mundo. Dahil walang Israel mula 70 AD hanggang 1948, nakinabang tayong mga hentil na maligtas sa pamamagitan lamang ng libreng kaligtasan mula sa tinapos ni Kristo Jesus. Pero may pangako ang Diyos. Dahil sila ay ang mga hinirang ng Diyos, maliligtas pa rin sila. Kaya tama ang ating theory ng part 1 at ito ay biblical. Ngayon mga kababayan, mas laliman pa natin ang rightly dividing the scriptures. Kailangan natin itong gawin para masagot natin ang katanungan kung alin sa tatlong ito ang totoong view sa rapture. Ang susunod na ipapakita ko, kaibigan, ay malaking advantage kung nabasa mo na ang buong Biblia. Mas maiintindihan mo ito at sasang-iyunan mo ito dahil nabasa mo na ang Biblia. Sa chart na ito, kailangan nating i-divide ang mga dispensational period. Gaano ba kabiblikal ang dispensational theory? Ayon sa Hebrew chapter 1 verse 1, ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Maliwanag sa verse na yan na ang Diyos ay nangusap sa iba't ibang panahon sa pamamagitan daw ng iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya malinaw na ang dispensational theory ay napaka-biblikal. Sinabi din sa Bible na mayroon dalawang dispensation na dapat nating i-consider. Ang sabi sa Galatia chapter 3 verse 23, ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakakulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Ayon kay Apostol Pablo na sulat niya sa mga hentil na kagaya natin, na may panahon ng law at may panahon ng faith para maligtas between Old Testament and New Testament. Kaya sa sketch natin, hatiin natin ang panahon ng law at ang panahon ng faith. Kapag sinabing law, more on works, ang faith naman ay more on grace.
Ang kaligtasan sa Old Testament ay more on works at ang kaligtasan sa New Testament ay only by grace through faith. Kaya ilalagay natin dito ang timeline of the law. Ang sabi rin sa isang verse, ang kautusan ni Moses at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na tagabautismo. Buwat noon, ipinangaral na ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at ang lahat ng nagpipilit na makapasok dito. Sabi diyan, ang kautusan ay nawala na daw ng bisa pagdating ni Juan Bautista. Mula daw nang ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang gospel na sinasabi dito ay Gospel of the Kingdom of God. Ang Gospel of the Kingdom of God dito ay tumutukoy sa paghahari ni Kristo dito sa lupa o yung kanyang second coming. Itong gospel na to ay exclusive lang na pinapangaral sa mga Hudyo. Kaya sa timeline natin, ilalagay natin dito si John the Baptist na nangangaral ng Gospel of the Kingdom na para sa mga Hudyo. At pagkatapos, dumating si Jesus, ang tunay na Mesaya. Ang tanong, para kanino ba talaga siya sinugo? Ang sabi sa Mateo 15:24, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel, lamang ako isinugo. So sa verse na yan, na napakalinaw na ang ministry ni Jesus nung nasa lupa siya ay para sa mga Hudyo. Ang salvation na kanyang pinapangaral ay tungkol sa mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Dahil ang kaligtasan ng mga Hudyo ay nasa second coming at hindi sa rapture. Sa madaling salita, ang the law at ang gospel of the kingdom of God ay exclusive lang po para sa bansang Israel. So ibig sabihin nito, ang lahat ng pinapangaral ni Jesus about sa issue ng kaligtasan at kabanalan sa librong Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay para sa mga Hudyo. At ang mga librong iyan ay technically ay nasa Old Testament dispensation pa rin. Ang Old Testament ay natapos pagkatapos mamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sinabi ni Jesus sa Mateo 26:28, sapagkat ito ang aking dugo, pinapagtibay nito ang bagong tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Kaya ang bagong tipan ay nagsimula pagkatapos magbubo ng dugo si Kristo sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Dito papasok ang church age. Panahon ng kaligtasan para sa mga kagaya nating hentil. Ito ang panahon para sa ating mga hentil. Panahon ng pananampalataya. Panahon ng biyaya o grace period. Maaring nasulat ang buhay ni Kristo sa New Testament books para basahin natin at unawain nating mga hentil. Pero pagdating sa pag-a-apply ng kaligtasan, kapatawaran at kabanalan, hindi po para sa atin yung mga sinasabi ni Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ayon sa libro ng mga gawa, pag-akyat ni Jesus sa langit, isinugo niya ang kanyang 12 alagad para ipagpatuloy ang nasimulan ni Kristo. Ang sinulat ni Apostol Pedro para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ay para sa mga Kristiyanong Hudyo sa mga unang bahagi ng early church. Ito ay mababasa natin sa Book of Acts sa mga early chapters. Kung tutuusin, ang 12 alagad ay isinugo talaga ni Jesus para sa mga Hudyo. At sabi sa Mateo chapter 10 verse 5 to 6, ang 12 ito isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. So malinaw sa verse na yan na si Jesus at ang mga alagad para sa mga Hudyo at hindi sa mga hentil. Si Apostol Pedro ang pangunahing na mangangaral sa mga Hudyo kapalit ni Jesus. Kaya sinabi ni Pablo, sa halip kinikilala nilang ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Sa unang bahagi ng Kristyanismo, ang Ebanghelyo ay ipinangaral muna sa mga Hudyo. Ngunit nakakalungkot dito, pareho din ni Jesus, si Apostol Pedro, Santiago at Juan ay nireject din ng mga Hudyo. They reject the gospel of salvation. Historically, ipinapatay din ng mga Hudyo si Pedro at si Santiago at si Juan ay pinatapon sa isla ng Patmos.
Si Pedro ay pinako sa krus ng pabaligtad at si Santiago naman ay pinugutan ng ulo. Bagamat si Juan ay namatay ng natural dahil sa katandaan. Kaya malinaw na ang New Testament Gospel ay nireject ng mga Hudyo. Ito ang dahilan kung bakit bumaling ang plano ng Diyos sa mga Hentil. Ang tanong, sinong apostol ba ang ginamit ng Diyos para sa mga Hentil? Kasi si Jesus nasa langit na eh. So syempre gagamit din siya ng tao. Well, kagaya ng binasa natin kanina, ito ay si Apostol Pablo. Kaya dito nagsimulang tinawag ng Diyos si Apostol Pablo para sa ating mga Hentil. Dito nagpatuloy ang church age para sa ating mga Hentil. Ayon sa Roma chapter 15 verse 16, si Apostol Pablo ang siyang pinakapari para sa mga Hentil. Sa madaling salita, si Apostol Pablo talaga ang apostol nating mga Hentil, nating mga Pilipino. Kaya dapat natin tandaan kapag ang issue ay tungkol sa ating kaligtasan, we are under Paul's ministry, not Jesus' ministry. Yan po ang dapat nating itanim sa puso't isipan natin. Isinugo ni Jesus si Apostol Pablo para sa ating mga Pilipino dahil ang Pilipino ay isang hentil na bansa. At para malaman natin ang buong detalye ng kaligtasan nating mga hentil, si Apostol Pablo dapat ang pinapakinggan natin. Ang mga sinulat ni Apostol Pablo ay noong 50 to 58 AD. At ang librong pahayag o Apokalipsis naman ay sinulat naman noong 95 AD gaya ng napag-aralan natin sa part 1. Ito ay tumutukoy sa mangyayari sa natitirang timetable ng Diyos sa Israel na tinatawag na 7 years tribulation. Ang tanong, anong gospel ba ang pinapangaral naman ni Apostol Pablo na dapat natin tanggaping mga hentil o tayong mga Pilipino? Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. So, ang gospel na para sa ating mga Pilipino ay the gospel of God's grace. Ang gospel na ito ay iba sa gospel na pinapangaral ni Kristo at ang 12 alagad na the gospel of Kingdom of God. Tingnan nyo itong chart na ito. Magkaiba ang the gospel of the Kingdom of God sa the gospel of God's grace. Sa the gospel of the Kingdom of God ay ang mga sinabi ni Jesus sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Kung mapapansin nyo, ang mga sinabi ni Jesus regarding sa kaligtasan at kabanalan ay base pa rin sa works. Dahil ang kausap niya dito ay ang mga Hudyo na under the law. Kaya ang message ni Kristo is all about His second coming. Kaya mapapansin nyo kung mangaral si Jesus, laging ang pasimula ay ang kaharian ng Diyos ay gaya ng ganito. Ang kaharian ng Diyos ay gaya ng ganyan. Dahil ang pinapangaral niya ay tungkol sa kanyang second coming. Ang the gospel of God's grace ay pinapangaral ni Apostol Pablo na ang gospel na ito ay by faith lang ang basihan ng kaligtasan. Ito ay exclusive lang para sa ating mga hentil. Kaya kung mapapansin nyo, ang kanyang message is more on sa first coming of Christ. More on the cross. Kung ano yung tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo mga hentil ay mapalad dahil ang kaligtasan natin ay base na lang sa gawa ni Kristo sa krus, hindi sa mga gawa natin. Kaya ang lahat po ng kulay yellow ay timetable ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya mapapansin ninyo, ang rapture ay ni-reveal lang kay Apostol Pablo dahil ang rapture ay para lang sa mga hentil. Wala kayong maririnig kay Jesus at sa mga sinulat ng kanyang mga disipulo na si Pedro, Juan, Judas at Santiago tungkol sa rapture dahil sila ay tinawag sa mga Hudyo. Kaya walang rapture para sa mga Hudyo dahil ang rapture ay exclusive lang sa ating mga hentil. Kaya kung mababasa natin ang Mateo 24 at 25, yung end times prophecy ni Christ doon ay exclusive plan and instruction lang para sa mga Hudyo at hindi para sa ating mga Kristiyanong hentil. Tingnan niyo po ang illustration na ito. Para mas malinaw, narito yung listahan ng mga books sa Bible. Yung may highlighted na dark green ay mga libro na tumutukoy sa Law of Moses. Lahat ng sinabi ni Jesus tungkol kung paano maligtas, maging banal at ang gagawin sa end times ay exclusive lang po para sa mga Hudyo.
as we divide the scriptures. Again, lahat ng sinasabi ni Jesus tungkol paano maligtas, maging banal, at ang mga gagawin sa end times ay exclusive lang po para sa mga Hudyo as we divide the scriptures. Yung mga highlighted na yellow na yan po ang mga books na sinulat ni Apostol Pablo exclusively para sa mga Hentil. Kaya mula Roma hanggang Philemon ay para sa mga Kristiyanong Pilipino o Hentil. Ang Book of Hebrew ay isinulat ni Apostol Pablo pero ito ay naka-address sa mga Hudyo. Kaya yung mga light green, although yan po ay sa mga Christians, ingat tayo dyan kasi may mga content dyan na binabanggit ang law. Dahil yan po ay isinulat para sa mga Jewish Christian. Hindi ko po sinasabi na hindi na natin basahin ang buong Bible. Don't get me wrong. Pwede silang basahin as your knowledge and inspiration. Pero kung ang application ng kaligtasan, kabanalan, kapatawaran ng ating kasalanan at tungkol sa end times, yung sinulat ni Apostol Pablo ang dapat nating i-apply. Kaya marami po nagtuturo na nagkakamali ng turo dahil hindi nila dinidivide ang scriptures. Hindi nila alam na ang ina-apply nila ay sa Hudyo na pala. Kaya sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, study and rightly dividing the word of truth.